Yan. Hello. Good morning. I hope okay ra mo diha tanan. Um, nanaputay nanaputay video. Karon pa ko naka share balik. Perting bisiha gyud. So nauli na lang ko Pilipinas. Nagbakasyon na lang ko dito for 2 weeks kay namanhikan ko. So akong gimit ang parents ako ang fiancé. So karon lang nalang ko'y kanang bagong i-share sa inyo ha. Tabahin ni siya sa ako ang na-realize lately. Karong tuiga man gud nag-start ang 2025 with a lot of pain. In fact, December pa lang last year nagsugod na. So actually nanakuha ni nga sakit daan. Grabe lang gid sa 2025. Moto January this year, natake akong gout, arthritis. Kanya, pagkatakiyon mo ka gout, sakit yun. Kanang ako, di jud ko kalakaw. Maka absent yung ko sa trabaho. Kanya, after January, mga bura siya na ay trend ba? Kana bitong masakit siya karon, kanya wala siya after a week. Mga a few weeks na pod, balik na pod. Murag ka ng every month, murag ikaduha ko atakihon ba? Yung gout. Yan nagsigig sakit. Hantod nga naka-realize jud ko nga di na ni pwede. Naguba na gid ang ako ang quality sa akong life. Unya mugawas man gud ni siyang sakita gud kung kana bitawng ambot lang nabantayan lang ako basta di ka mo trabaho or wala kay trabaho magawas ang sakit simulawas. Ano ba? Nakadungog pud ko ana sa ko ang friend pod. Pud ko na yung experience. Unya kanang sa ako pong na notice ang bawal man gud sa gout actually daghan. Unya to the point ba na bisig gamay lang murag trigger naman gid siya So mo to nakahuna jud ko nga mag-maintenance na jud ko. So mo to gi prescribean ko sa akong GP o kanang maintenance. And then I praise God. Grabe gyud ang Ginoo. Ang Ginoo nag-allow ba nga buhaton ni nga tambal para sa mga para na pareha sa ko ang anay gout. Karon jud hangtod karon wala jud. Wala pa siya atake. Murag siguro na maintain niya or na block niya ang pag-produce sa kanang kuan ba, purine or basta grabe. Pasalamat ko sa Ginoo anak kay ni-improve jud akong life ng kunya after na murag okay na. In fact sa ako ang pagbakasyon sa Philippines mga 2 weeks wala am gani ko'y sakit, wala ay gout ni gawas. So ay pasalamat jud ko sa Ginoo. And then after na pud ani, actually before pa ko ni bakasyon sa Philippines, na napoy bag-o. Ang ako na pong likod. Kanang muscle strain ba? Ako kapuya ni uy niya ako muscle strain. Grabe, di pud ko kalakaw gyud kay once pud nga mo sakit ang ako likod. Mo radiate ang pain sa ako ang core.
So murag kadalakaw nako, mura siya mo ana ba sakit, mo tight siya, mo to absent na pud ko. Pila na pud ka adlaw na. Pa-check ko, actually nitawag na gani pud ko og kuan GP. Mo to nag-check, wala ra man kunoy something sa bone. It's more of muscular daw. Na okay na pud siya. Nya after how many, I think few months, balik na pud. Sakit na pud, pam. Recently lang. Kung ano man oy daghanan akong daghan kayong pain yun ng gawas. I mean, di ba siya daghan kayo, no? Pero balik-balik ba? Sa man uy? Ako na-frustrate na kay kong maayo niya. Daghan na kay kong question sa Ginoo bitaw. Sa man ni Lord? Ay, ako mental. Niya. Ako marag sa man ni Lord? Ay, may masa man ka? Ano ba? Niya. Karon kay naa may sakit. Balik na pud sa kong tiil. Pero dili na siya gout. Wala pa ko niadto sa GP, pero nag-check lang ko ba. I-Google, YouTube na ko ni. Duwara akong suspect ani, it's either posterior tibial tendonitis or Achilles tendonitis. Kay dili man siya pareha sa gout na warm, reddish. Lahi po ni siya. Lahi, I know kung say sakit sa gout. Pero kani pagi siya more of kanang tendons ba. So bago na pud karon ay supposed to attend a training pero gi-cancel nako kay wala gina lisod og lakaw. And then ugma, and the next day shift na ako. So I'm not so sure kung mo duty pa ba ko ugma or sana pod. So gamay na lang tag makubra ni. Sana ba murag sa man ni uy nagana ng gawas. Uy nya ako frustrate na kay ko niya. Guba na kay akong mga plano bitaw nga pamutang sa kalendar nga mag-unsa ko aning adlaw na ba. Messed up yun, grabe. Ko Lord, sa man nya. Uta ni sud na pud sa kuna ba nga. Unsa ni no, physical pain ba unsa kay tuyo ani para sa tuang spiritual life bitaw. Ito sa kuan naunaan gani ha, YouTube na ko physical pain, sermons about physical pain. Ito nakakita ako sa usa sa mga sermons ni Rick Warren na pain is kana bitong it's a warning light that there is something's wrong. And then nag-quote pud siya og Bible verse Psalm 119 man ata or 117 Psalm 117 or 119 verse 71 to 72. The way I understood it, murag nakasulat dito, maayo di ay nga maayo di nga afflicted ko kay murag nakita niya ang purpose ba anong afflicted siya. Di kaya nakalimot ko sa ginang exact verse, pero sa ako ang pagsabot sa life nato ba abi natog ang pain bitaw kay walay purpose. Murag ang pain kay murag pain lang siya, murag usa lang gid siya sa kanang mga darkest accessories sa tong life, pero dili. But when you are in Christ bitaw, when you have His Holy Spirit,
ipa-realize gid niya nimo bitaw nga there is pain kay na ako'y tuyo ana ba na ako'y kanang gibutang nako na nga pain diya. It's because I want you to man learn something, or I want you to move, or I want you to get out, or whatever we'll say gina-impress sa Ginoo sa imong kasing-kasing. So sa kuha so far ang akong na-realize is it's like a warning for me ba na maybe sa kong health naunaan ako basig maybe this has something to do with diabetes kay it's man joint related or muscular related or something. That made me realize na magpa-check ako no if basi na ay pre-diabetic something ba. So aside ani is I'm a carer man good. So akong work is sige mi og kanang physically ba physically demanding. It could be that God is telling me to improve your health or find another job. Di po lalim mo yung career, grabe. Nagstoryahan na ibitami sa akong fiancé. Maybe this has something to do with the environment, kanang stress sa work, kanang bitong maybe bugat siya emotionally nga ani mo kong emotions good og if guba imong emotions ba mo konektado kay ni siya sa physical o guba imong emotions maguba gyud pud imong physical. This has been proven again. And sa akong environment po diri sa kwarto nga I've been living in a small room rabag yun, so I can't really move my body ba kay the space is too limited. Na-compare biya siya nako versus katong nag-abang mig kondo sa Laguna, sa Philippines. It's a small condo pero maka-move ko ba. Makadto ko sa kwarto, makadto ko sa kusina, makalakaw-lakaw ko bisan asa, makapaglimpyo. So my body is moving. Unlike here, it's very small. Kanang after ni ko magkaon, murag kamla ka mo diretso ka og kanang higda sa bed ana ba. So it could be that the Lord is telling me to find another job or find another place to live, maka move. So murag muna akong na-realize murag ang pain it's not just a bad accessory in our lives. It's actually, if God communicates through His Word, the Bible, He can also communicate to us through pain. In fact, ang pain, it's mura siya kanang direct message sa Instagram ba. Ug di ka kasabot pa sa Bible, murag siguro ang pain nga i-allow sa Ginoo is murag a direct message para diretso ba sabtan nimo makuha nimo bitaw no saktuha gid pain is kanang nagi-purpose ang pain. It's not just a bad thing, Well, I'm not saying na I hope magka-pain mo kayo pero lang, just in case if you are in pain, just to let you know na naagi na siya purpose sa imong life. And always good na if you are in pain, change the way you think. Yun nga kana bitaw ako man good kabalo kay akong fiancé ani if I'm in pain
mura ko magdrama-drama ko. Nanapod lang ko yung mga linya ba nga, I hate this life. Mga inana, bitaw niya. How many times ko nagsakit karong tuiga, inana, sa mani. Ako yung mga nana nga drama in life ba. Pero later, mukha na biya po, praise God, no? Parang, ay Lord, i-remind po ko sa Ginoo ba, ay, ang pain niya. Ano ko mensahe ni mo? Fix your mind, anak. I-focus imong mind sa kuha, anak. So, mo nang nakarealize ko karon nga murag, uy, ang pain di ay it's a guide for us, ano ba? Yeah, second thing po, pain, para po ni-require, ako ra po ni siyang ipasa sa inyo, na ang pain, ang purpose po na is for us to help other people. Like this one, nakashare ko sa inyo na mo na initabo sa akong life, or maybe some of you can relate, or murag na uplift mo, na motivate mo, na naka-realize mo nga, di na po di ako nani, daghan di mi na po di stone di. So ano lang kanang padayon ta, bahalag sa requiring gini na po siya mga acute pain ko na siyang ang limbs, siya ang hands, siya ang feet. So mo to nakauna po siya nga maghimo kog sermon about pain series. Mo to iyahang fruit sa iyang pain, katabang siya. So same thing po sa tuwa diri, no? Kung say akong ma-realize bitaw nga gusto ra pud nako nga ma-share sa inyo ba. Unya kanang so karon happy ko kay na-share nako sa inyo ha. Nindot lang, Lord, salamat. Imo kong gi-allow, Lord, for this pain para ma-share nako sa inyo ha. So kana lang sa karon, again, ang pain dili lang na siya dark accessory sa tong life, but it's a warning, it's a message, in fact it's an encouragement, if naakailaing lens imong mata, it could be the way you see it, it's an encouragement for you to move, motivation. So kana lang, pain has a purpose in our life. Naagi siya purpose sa atong life. Just don't give up. Sama sa giingon sa Romans chapter 12 na kanang i-pattern ang imong thinking diha sa Ginoo. Don't think nga kana bitong worldly lang kaya ang imuhang the way ka mag-think, but focus on Jesus. Put Jesus in your mind and in your heart para mausab ang imong thinking. And then kana lang sa karon. And then kung asa man mo, amping mo, pag-exercise mo, eat real food, balanced diet, exercise, and then most especially, guys, please basa tas Bible. Okay, that's how God mainly communicate through us, is through His Word. And amping mo diya, God bless, and bless your desires. Bless sa mga desires sa inyong heart nga gusto mo motabang sa mga tao, or whatever ba na. And then amping mo. Salamat. God bless inyong tanan, and good morning.